maliwanag ni Brother Calino, bakit kasi hanggang ngayon pinaniwalaan pa rin ng mga kapatid natin sa pananampalataya na simbolo lang? Simbolo lang, oo. Siguro bumalik tayo sa banal na kasulatan dahil ang otoridad ng banal na kasulatan ay hindi naman nila kinekustyon. Amen. Opo, tama. Pero siguro para sa para sa purposes ng ating ating programa, balikan ko lang ulit yung pinag-uusapan natin na Bible verse kanina yung sa Corinto, no? Sa 1 Corinthians chapter 11 verses 27 to 30. Apo. Dito binanggit dito na yung mga tumatanggap without being worthy of it, yung mga hindi nagsisiyasan at yung sabi dito ay kumakain ng tinapay, umiinom sa kalis ng Panginoon ng di nararapat. Ano nangyayari sa kanila? Nagkakasala sila sa katawan at dugo ng Panginoon. At yung ilan pa nga daw ay humihina, nagiging masakit, at may mga humihimlay, namamatay. So dahil dito, kung tanong natin, yung bang pagkain ng simbolo lang, kung tinapay lang talaga yun, ganun ba kalaking kasalanan Oo yun? nga. Para maging napakalaki ng kaparusahan mula sa Panginoon. The mere fact na sobrang tindi ng punishment, whether physical or spiritual, for receiving communion unworthily, itself is already a sign na napakahalaga ng katawan ng dugo ni Kristo, hindi lang simbolo, no? Kundi ito talaga ang katawan ng dugo ni Kristo na tinatanggap natin sa pakikinabang. Amen. Yun. Pero balikan din natin ang ebanghelyo, no? Ang Gospel of John chapter 6 verse yung tinatawag na bread of life, Yes, katawan ni Kristo, tinapay ng buhay. Sa John chapter 6 verses 48 to 59. Medyo mahaba ito, so babasahin ko na lang yung pinaka-highlight. Yung sabi dito ay, sapagkat totoong pagkain ang aking laman at totoong inumin ang aking dugo. Ang umunguya ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay namamalagi sa akin at ako naman sa kanya. Sinugo nga ako ng amang buhay at buhay ako dahil sa Ama, gayon din naman dahil sa akin mabubuhay ang mumunguya sa akin. Yung salita sa Grego ay to munch, no? Hindi lang actually to eat, it's to munch, to know, to chew, no? Parang bubblegum. Ang talagang may tinatanggap ka, Nginguya. kinakain mo, hindi nginunguya ang simbolo. Diba? Ang nginunguya natin, laman, pagkain. Amen. Diba? So, at yung mga Hudyo na nakikinig sa kanya, yung mga ilan sa kanyang disipulo, gets agad nila. Kaya nga sabi dito sa Ebanghelyo ni Juan, no, sa chapter 6 verse 16, nang marinig ito ng kanyang mga alagad, marami sa kanila ang nagsabi, mabigat ang salitang ito, sino ang makakapakinig dito? Sa susunod na mga bersikulo, sabi ni Kristo, alam ni Jesus sa kanyang sarili na nagbubulong-bulungan tungkol dito ang kanyang mga alagad. Kaya sinabi niya sa kanila, nakaka-iskandalo ba ito sa inyo? Ano kaya't mapansin niyo ang anak ng tao umaakyat sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu nagbibigay buhay, walang bisa ang laman. Ang mga salitang binigkas ko sa inyo ay sa Espiritu kaya buhay. Ngunit may ilan sa inyo ang hindi naniniwala. Pagkat alam ni Jesus mula sa simula kung sino-sino mga di maniniwala at kung sino ang magkakanulo sa kanya. So, nakita mo dito yung reaction yung reaction ng mga ilan sa mga disipulo niya na sa totoo lang, dahil sinabi ni Kristo na kakainin nila ang kanyang laman at iinumin ng kanyang dugo, tumalikod ang mga ilan sa mga disipulo niya sa kanya. Hindi niya sinabi na, ay, ako ay nagsasalita lang sa talinghaga. Ito yung simbolo lamang. Hindi niya sinabi yun. Kung baka he doubled down. Hindi niya kinurek. Kumbaga himing, no? Yung He sinasabi niya. meant what he said. They got what he meant. They understood what he meant. And dahil doon, hindi na matanggap, umalis sila. Pero
ano sinabi ni Jesus doon sa 12? Hinaiwan. Oh, gusto niyo rin bang umalis? At ang sabi ni Simon Pedro, Panginoon, kanino kami pupunta? Mga salita ng buhay, magpakailan meron ka. Amen. Naintindihan nila na itong Eucharistia ang magiging paraan upang tayo magkaroon ng buhay sa Diyos. So, masasabi natin, actually, ito yung napakahabang usapin. Sigurado ako, sa mga nakikinig sa atin ngayon, sigurado ako na may mga iba pa tayong episodes kung saan natin pwedeng himayin ang ating mga katuruan tungkol sa Eucharistia. Pero siguro, para naman maging mas lively yung discussion natin, siguro, para madagdagan natin. Ano yung, may mga masasabi pa ba kayo? May mga gusto pa kayong idagdag sa ating diskusyon ngayon? Ito bro, tanong ko lang. Tanong din ng iba. Ba't daw yung pag tumatanggap tayo ng Eucharist, ba't daw hindi rin tayo umiinom ng alak, katulad daw, ba't pari lang daw? Ba't din lang daw natin isawsaw tapos pakain? Ayun diba? Sabi na. Ano yun? Pandesal sa... Parang isa sa Okay. Yung actually yung nabanggit na yun, no, yung hostia ay dinidip sa dugo. Sa ilang parokya ginagawa yun. At ito ay pinapayagan naman ng simbahan. Ngunit, ang pinaka-preferred na practice ng ating simbahan ngayon, and actually for the last 1,000 years or so, more or less, is for the faithful to receive under the species of bread, yung hostia lang. At ito'y dahil sa ating paggalang sa katawan ng dugo ni Kristo. Kasi medyo mahirap naman talaga na kung lahat bibigyan ng dugo ni Kristo, aside from the fact na sobrang daming alak ang kailangan mo para gawin yon. At Araw-araw. at hindi naman ganun kalaki yung sa Pilipinas na lang, medyo mahal ang alak para sa atin. So, isipin niyo kung araw-araw so many people are receiving the blood of Christ as well. Medyo, Madami. logistically, mahihirapan tayo. So, pero may rason din na pang-doktrina. Kasi, naniniwala tayo na doon sa hostia, the bread consecrated, the consecrated bread that becomes the body of Christ, nandun na ang kabuuan ni Kristo. Amen. Doon na rin. So, ang ating, actually kahit yung blood ng doon, Doon na rin. so ang kabuuan niya yon. So, pag tayo tumatanggap ng hostia lamang, ito ay hindi tayo nakakatanggap ng kulang na Kristo. Alam mo yun? Hindi kulang si Kristo. Hindi yung Si ulo Kristo pa rin yun. Hindi yung Kristo na walang dugo. Kristo pa rin yun tinatanggap natin. And marami kasing rason, maraming historical reasons for this. Pero pwede mo rin sabihin na isang rason din ba't ginagawa natin to bilang mga Katoliko ay isa nating affirmation na yun nga, yung hostia is sufficient kasi nandun na ang katawan at tubo ni Kristo rin. The whole Christ is also there. Yun ang ating sagot sa ilang mga protestante at ilang pa mga Kristiyano na para sa kanila, kailangan yung katawan at tubo. Kailangan both ang tatanggapin. Although, irony para sa atin dyan, sinasabi nila yun, pero di naman sila naniniwala ng totoo yun. Exactly. Parang Diba? nagtatanong na wala naman sila. Sabihin niyo, dapat bread and wine. Hindi naman kayo naniniwala na body and blood talaga yan. Diba? So, tayo mga Katoliko at least, when we receive the hostia, the host, we already receive all of Christ and we know it. So, for us, tama na yun. Okay na yun na we receive under the species of bread. That having been said, in some special occasions, katulad ng kasal, for example, yung married couple, usually they're given both species, to mark the specialness of the occasion. Okay. Ilan naman. So yun yung maikling sagot. Ako, may sagot din ako sa mga kung bakit, hindi kasama yung dugo. Siguro, binigay din ng Diyos yung sagot through Eucharistic miracles kasi kung mapapansin natin, puro dugo, bago lang yung mukha dun sa maiin niya. So, siguro sinasabi ng ating Panginoong Hesus Cristo through
Eucharistic miracles na yes, hindi lang ito katawan, hindi lang ito laman, kundi may dugo. Tsaka, Brother Kaloy, no, ang galing lang din kasi may lumalabas ngayon sa social media na they examine yung blood and host. And ang galing daw, consistent na ito ay galing talagang dugo na mula daw sa puso. Hindi ko ma-expect. Pero do you have idea about that? Heart tissue na agonizing. Agonizing. Na namamatay na. So, dito makikita na yung, kumbaga, pinapaalala nito, hindi lang na ito ay katawan ng dugo ni Kristo, kundi yung pagtanggap natin sa Eucharistia, tatanggap natin katawan ng dugo ni Kristo, di ba? Ang Eucharistia, ang misa, ay siyang sakripisyo, banal na sakripisyo ni Kristo sa Kalbaryo, made present on our altars. Medyo mahirap i-explain, pero bawat misa natin, yaan din yung sakripisyo ni Kristo sa Calvary. Made present kumbaga in a sacramental sense, no? So, it's not like sinasakripisyo natin ulit si Kristo. Hindi. Kasi may mga protestante, yun ang banat nila sa atin. Kayo mga Katoliko, sinasakripisyo niyo ulit si Kristo sa bawat misa. Kumbaga pinapatay daw. Lagi pinapatay. Huwag naman natin gagawin yun. pero ang totoo niyan, yung sacrifice of Jesus Christ on Mount Calvary was once and for all. Pero, that one sacrifice is kumbaga is re-represented sa bawat altar pag nagmimisa. So, pag tinatanggap natin yung communion. Ay, by the way, gusto ko lang idagdag. Alam niyo ba ang isang rason bakit yung tinapay at yung dugo pagkahiwalay? Sige po, bro. It represents death. Death of Christ. The death of Christ. Kasi ang parang symbolism dyan is yung katawan na dumanak na yung dugo. So the blood is separated. Sa totoo lang, gusto ko lang mag-segue ha. Minsan nalulungkot ako pag naririnig ko yung ating mga kapatid na protestante na napaka-literal palagi ng approach sa lahat ng bagay, lalo na sa banal na kasulatan. Alam niyo, ang yaman-yaman ng banal na kasulatan, ang yaman-yaman ng doktrina ng simbahan. Hindi lahat linear, hindi lahat literal. Mayaman din yung turo natin na nakapaloob sa mga simbolismo na talagang pagninilayan mo upang maintindihan mo. Kaya yung Catholicism, we are a religion. We're not a rationalist religion. We are a rational but not rationalist. Kumbaga, tayo'y naaayon sa reason, basta Tagalog of reason. Naayon sa katwiran, ngunit hindi tayo natatali sa katwiran lamang. At dito natin nakita doon sa symbolism ng misa, this is where the church goes beyond mere literalism. Yung parang ang dami-daming kahulugan sa ating misa. So, siguro sa banner discussion, din, pero coming back to yung pagtanggap natin sa communion, separate ng bread and wine. Whenever nagkakaroon ng Eucharistic miracle at hindi lang dugo, hindi lang tissue, kundi heart tissue na naghihirap. Pinapaalala natin doon na yung Eucharistia, galing siya, talagang intimately related siya doon sa sakripisyo ni Kristo on the cross. In fact, nasabi natin na ang simbahan, pinanganak talaga yan on Good Friday. Kasi the blood and the water that flowed out of the side of Christ. The water represents baptism, and the blood represents Eucharist. Kasi yung dalawang pinaka-basic at importanteng sakramento. So, again, madaming mga pwede pag-usapan tungkol sa banal na Eucharistus. Kaya pala ko sinasabi, sa Katolisismo, you
you can spend the whole lifetime studying it, Wow. and you have not even scratched the surface. Yes, yes. Pero consistent doon sa mga Eucharistic, sinabi din ni Father Caloy, mula sa puso. Well, sakto, very timely. Ngayong June is we also celebrating the Sacred Heart of Jesus. So ang galing, no, yung mga Eucharistic miracle is examined and napatunayan na ito ay galing sa puso. Puso ni Kristo. Oh, ang galing. Siguro bago natin I think we have another episode on For the, Sacred yes. Heart. Pero siguro before we end, kasi medyo nagtitiptoe na tayo sa time limits natin. Briefly, can you say something about yung inyong experience sa Eucharistic adoration? Ako siguro simulan ko when it comes to my experience into the Eucharistic adoration, actually it's very important yung moment of silence. And katulad rin sinabi ko kanina, it's the formal office talaga na pwede mo makausap si Kristo. So you can really feel the presence of Jesus Christ sa Adoration Chapel as long as you are believing talaga that is actually the Jesus Christ present flesh and blood sa Eucharistic adoration. So maganda na meron tayong regular talaga na regular na communication at saka presence talaga sa Adoration Chapel. And also, it helps in consoling, lalo na kapag we are heavily burdened. That's the importance na present talaga si Jesus Christ sa bawat tabernacles, bawat Adoration Chapels na present all throughout the world. Sabi mo sa mga youth. Kaya yung mga youth natin dyan, I am encouraging you na ugaliin natin yung pagdalaw sa sa Adoration Chapel. It's a good way, actually hindi mo kailangan ng ang psychiatrist or psychologist. Adoration Chapel ang kailangan mo para i-relieve yung stress mo and everything, yung mga burden mo sa katawan. Amen, amen. Go bro. Ayun nga bro, tulad na sabi niya, is kailangan talaga natin pumunta para yung mapid natin yung spiritual natin. Diba? Ayun yung pagkain ng spiritual natin eh. Tapos, ayun nga, yung dapat pag nanalangin tayo, dapat sa puso din natin galing. Ayun nga. Okay bro. Ayun, for me, kapag ayun nga, maganda talaga every week dapat talaga meron kang para sa Adoration Chapel. Kasi kung mag-ano ka sa Adoration Chapel, talagang tahimik talaga siya eh. So kung magdadasal ka doon, mafe-feel mo talaga yung kumbaga andun talaga yung presence ni God kapag nagdadasal ka sa Adoration Chapel. Amen. Ganun yung pinaka nafe-feel ko kada ko sa Adoration Chapel. And about sa naman sa Eucharist, ayun, andun yung makikita mo doon sa monstrance, yung body of Christ sa loob niya, sa loob ng monstrance. Andun yun, kitang-kita mo siya doon. Kaya pag kapasok mo sa loob ng Adoration Chapel, pagkaluhod mo pa lang doon, kitang-kita mo na agad sa loob yung body of Christ. Magdadasal ka na lang ng taimtim, and then wala ka naman makikinig na gaanong ingay sa paligid mo kasi tahimik naman doon. Kaya mafe-feel mo talaga na andun yung presence of God. Tama. Kasi sa sobrang ingay ng mundo ngayon, kailangan maglang ng isang lugar na tahimik. Ako, sa mga Catholics, sa mga youth na kagaya namin, wow, kagaya namin. Joke lang. So, wag po sana natin i-take for granted yung mga Eucharistic adoration sa upper parishes natin. Kasi, kumbaga, tama sinabi nila brother, lumapit na sa atin ang Diyos. So, our response na lang ang kailangan natin to come and pray sa Adoration Chapel. Ako, yung ginagawa namin with my kids. So, after namin mag-jogging sa Camp Crame, PNP. So, after na mag-jogging sa Crame, pumunta kami sa St. Joseph Church, dun sa chapel sa Camp Crame. Meron doong adoration. And then, sinasama ko na yung my two kids to pray in the front of Adoration Chapel. Kahit in a few minutes lang. Kumbaga, i-habit din natin yung mga anak natin, yung mga family natin, para makasanayan na to visit the Adoration Chapel na hindi natin tinitake for granted. Tsaka may gusto lang ako idagdag na itong Eucharist, isa siyang pinakamalaking simbolo ng pagpapakumbaba ng Diyos. Kasi Diyos na yun siya ang may gawa ng langit at lupa. Amen. Tapos, kung ako na tao lang, hindi ko gugustuhin na maging
tinapay na makulong siya. diba? na peanut butter. Pinapahalagahan natin yung kalayaan natin. Si Kristo na may gawa ng langit at lupa, kinulong natin sa tabernakulo, hindi siya makalakad. Hindi siya makasalita. Nandun lang siya. Tapos, most of the time, wala pang taong dumadalaw sa kanya. So, ganun. So, tinatawag si Kristo na prisoner of love. Na dahil sa laki ng pag-ibig niya sa mga tao, ginusto niya na makulong sa tabernakulo. So, pwede lang siguro nating masukli doon sa pagmamahal ng Diyos na yun ay to really visit Him and to Yes, stay amen, with amen. the Tama, Holy Eucharist. Waiting lang siya actually doon eh. He's just waiting for Hindi siya- us to come Hindi talaga sa kanya. Oo. Kung maglalakad si Kristo palabas. So yung akin naman, based on my experience, nung grade 12 ako, after ko talaga mag-aral noon, punta agad ako sa parish namin. Punta ako sa, tawag doon? Adoration Chapel, sorry. Okay lang. Takot naman ako. Ayun. Doon lang ako, mananahimik lang ako doon, iyak sa saglit kasi sa sobrang pagod sa pag-aaral, ganun. Sa sobrang stress, ganun. Tapos, kumbaga, kino-question ko si Lord minsan. Doon ako naglalabas ng loob, ng sama ng loob ko sa kung kanino man. Kasi di naman pwede kung kanino. For example, magsasabi ako kay Kuya Gineb na may sama ko ng loob sa kanya. Baka chinismis pa. Oo. Sino bakit babaksan mo na kay Lord? No? Ayun. Chinismis pa. Oo. Tapos ayun, doon lang ako sa kanya iiyak for a while. Then kapag naka-relief na talaga, kumbaga parang naramdaman ko parang nanlamig yung dibdib ko, okay na ako. Lalabas na ako ng Adoration Chapel. Pero ngayon kasi, ngayong magta-third year college na ako, hindi sa nagdadasal. Kumbaga nagro-rosary na ako. Pero may kasama na ako eh. Amen. Amen. Sana ako. Sana ako. Oy, Para sa kanila. Sayari ka dyan. May kasama na ako. Kumbaga, nagro-rosary na lang din kami. Thankful ako kasi for almost a year, kahit sabihin natin na ngayon lang tinupad ni Lord yung panalangin natin, at least, mas higit pa yung panalangin natin na binigay niya sa atin eh. Tama? Minsan ganun yung nangyayari sa atin. Na for example, gusto ko lang yung gantong bagay, pero mas malaki pa yung binigay sa atin. Ganun lang minsan yung nangyayari sa akin, kahit sabihin mo na napakatagal, ganun. Yung sa Eucharist naman, tama naman yung sabi ni Brother Christian, no? Okay. Brother Christian na yung Eucharist is important to us. No? Sa perspective ko naman sa Eucharist naman is tawag dito. Nakakalungkot rin kung si Cristo mag-isa lang talaga doon. No, hindi naman lalakad si Cristo palabas sa Adoration Chapel. Pero, konti lang yung pumapasok sa adoration. Ilang minsan nakakalungkot. Yun. Tsaka segunduhan ko yung sinasabi nila, brother, may feel of relief after that discipline sa Adoration Chapel. Ako for me, personally, don't get me wrong po, ako kasi hindi ko na kailangan maniwala or hindi ko na kailangan ng mga Eucharistic miracle, yung dugo, yung mukha. Kasi ako for me, personally, naniniwala ako si Kristo na yun eh. Convinced na ako. And to the mere fact na you are feeling relieved after mo sa Adoration Chapel, doon pa lang miracle na yun eh. Hindi mo na kailangan scientific on your own. Sarili mo na sa konsyensya mo. So doon pa lang sobrang blessed ka na. At dahil blessed ka, naniwala ka si Kristo nandun, kausap mo sa Adoration Chapel. So doon, panalo ka na eh. So, Hindi na kailangan sabihin ni Kristo na ayaw mong maniwala. yes, tama ako dyan. Ganun. So, yun nga, siguro, as human being, kilala din naman tayo ni Kristo as human as we are, di ba? So, minsan gumagawa din siya ng paraan para ma-remind yung ibang tao Yes. na I'm real. Yan. Bro, liwanagin lang natin kasi yung iba hindi rin alam. Iba na yung chapel sa Adoration Chapel. Kasi katulad ko dati, hindi ko alam na may Adoration Chapel pala tayo. Yung di pa ako ganun active sa Catholic. Di ko alam na may Adoration Chapel. Kasi ibang religion mo eh. Sa Catholic, Katoliko lang ako, nagsisimba lang ako, hindi ko alam na may Adoration Chapel. Ay yung karamihan na hindi alam ng iba. Nalilito sa kapilya. Ano nga ba yung parish, di ba? Parish may adoration.
Yung iba kasi hindi alam na may adoration chapel. Tulad ko dati, di ba? Hindi ko nga alam na may ganun. Tapos, dapat natin liwanagin sa iba na may ganun pala tayo. Minsan kasi ito, for sa in our parish, mayroon doon sariling adoration chapel. So, syempre, sa parish may mga hawak na chapel yan. Eh, nakikita ko sila, Father, na wala na kasing adoration chapel sa mga chapels na hawak ng parokya. So, dinadala na lang din yung sacred host dun sa chapel na pagmimisahan. So, yun ang na-observe ko sa parish na, sa mga ibang parishes, dun na lang sa, kung anong parish lang, yun ang meron mga adoration chapel. I don't know kung sa mga small chapels, kasi sa Eucharistic sa Mega Mall, kahit sabi mong hindi siya parish, may ano siya eh. Meron. And then sa gilid. Asia Shrine, kahit hindi siya considered as parish, mayroon din siya. Meron siya. Kumbaga, sa space na lang. But more importantly, kailangan bisitahin. Kaya yung sinabi ni Brother, no? Both din sa natin i-take for granted yung places na merong adoration chapel. Kasi nilapit, Diyos mismo ang lumapit sa Malapit. atin. Yung response na lang natin ang kailangan gawin. Siguro, idagdag ko lang, no? Dito si Saint Augustine, may sinabi siya, He gave that very flesh to us to eat for our salvation. And no one eats that flesh unless he has first adored. So, yung para sa atin, yung communion, yung adoration, hindi mo papaghihiwalayan. And by the way, no, gusto ko lang banggitin din, kahit na hindi tayo nakakapag-Eucharistic adoration, there is actually an opportunity for each one of us to still adore the Blessed Sacrament. And that is when we receive our Lord Jesus Christ in Holy Communion. Kasi, nandyan siya sa loob natin for several minutes. Dati, sa mga ilang lumang libro, mababasa mo 15 minutes. Although it's actually hard to qualify yung exact time. But basically, after receiving Him, as long as the host retains yung appearance of bread, that the body of Christ is within you. So, habang si Kristo nandun sa loob natin, after communion, dapat nagpapasalamat tayo na nandyan siya sa loob natin. Dapat dinadasalan natin, hindi natin ini-ignore. Kasi may ilan, komunyon, upo na, wala na. Chichismisan pa nga. Usap na lang, di ba? Pero dapat, ating binibigyan ng pasasalamat yung kanyang presensya sa loob natin after receiving Holy Communion. There's a story from the lives of the saints, from the life of Saint Philip Neri, na minsan, nagbigay siya ng komunyon. Tapos yung nangumunyon, biglang tumayo, umalis ng simbahan. Ang ginawa niya, pinasundan niya ng dalawang sakristan na may dalang kandila. At syempre, nagtaka ngayon tong nangumunyon, bakit niyo ako sinusundan na may dala kayong kandila? At ang sabi sa kanya ng sakristan, pinapunta kami sa inyo ni Father Philip upang ibigay yung parangal, kumbaga, to give honor to the presence of our Lord, the real presence of our Lord Jesus Christ within you, kasi ikaw, hindi mo binibigyan ng honor. Kasi umalis agad. Parang si Judas. Pero yan, as much as possible, after communion, spend some time praying. That is the most intimate form of Eucharistic adoration that we can have. He's right inside us. He's not in the monstrance. He's not in the tabernacle. Nasa loob natin. Dasalan natin. Historically, some of the saints actually taught na that is the best time to make requests, to ask our Lord for what we need. Petitions. What we want. Mga petitions natin. That's the best time to give him the petitions. Kasi nandiyan siya sa loob natin. So parang, Lord, yung ibang pinaka-importante, mga pinaka-crucial mo na gustong sabihin, or sabihin mo right after Holy Communion. Wow. Sabi ko, Lord, loto. Itong million lang or no? Kasi sabi ni Brother Kawek, ito yung like, hindi nga slide, ang ganda na sinabi ni Brother Kawek. Mas nare-remind ako to love more Eucharist. Thank you, brothers. Kasi kahit ako, minsan, di ba? Minsan,
susulan, busy na rin, or sa ibang bagay, nakakalimutan ko din. Pero, talagang thankful dito itong segment to. At least nare-remind tayo at yung mga audience natin na youth, na ma-remind to have adoration sa ating Blessed Sacrament and Jesus Christ sa Eucharist. Diba? Grabe, ano nang pinag-usapan natin, no? Doon pa lang, kumbaga, tama si Brother Kali, hindi kasha yung ilang minuto lang to talk about the Holy Eucharist. So, Brother Kali, maraming salamat po. And ano pa yung pwede niyong sabihin as our parting message po? Ang parting message ko is to the great, may sinabi si Saint Jean Vianney when he was dying. Okay. When he was going to receive viaticum, yung Blessed Sacrament, communion before his death. Sabi, how sad it is to receive the Eucharist for the last time. Kasi not even the angels, not even the souls in heaven have the gift of the Blessed Sacrament. Tayo natatanggap natin sa katawan natin. That gift is only for our time here on earth. Kasi of course, in heaven, we already behold God face to face. Pero iba pa rin yung gift of receiving Christ intimately in Holy Communion. So, let us, as long as we are alive, not forget to give thanks for the Eucharist, and let us not forget to receive our Lord Jesus Christ in Holy Communion worthily and with great love. So yun, grabe, no? Ang ganda ng sinabi ni Brother Kaloy. So talagang importance talaga about Holy Eucharist sa pagtanggap natin. Talagang wag natin i-take for granted. So I'm with Brother Cal from the Catholic Faith Defenders, Diocese of Antipolo, Rizal, no? Yes. So ano masasabi mo sa magandang pinag-usapan natin ngayon? So, ang ganda lang ng usapan natin ngayon. Talaga parang casual lang eh. Oo, kasi Tamang kwentuhan lang. kulang na lang, may mainumin tayo dito. Nakape. Kape. Tapos Next time kailangan meron. yes. Hindi mo direct sa studio. Yes, yun. Okay, yun eh. Tapos ayun, yung iba kasi hindi nila inaar o kumbaga iniisip lang nila, body of Christ lang naman yan, okay lang, kakainin lang. Pero hindi pa nila alam kung paano yung proper way, kung paano po nila kukunin yung body of Christ. Kaya sana sa susunod, malaman nila kung paano. Yes. Yeah, with Brother Christian, ang Christian Gasa, no? Okay, anong parting message mo, bro? Siguro mahalin natin ang Diyos sa banal na sakramento ng komunyon. Sa misa, di ba, pinapadala tayo ng pare. So, alalahanin natin, gaya ng kwento ni Brother Kaloy tungkol kay Saint Philip Neri na after ng communion, paglabas natin sa simbahan, parang nagkaroon tayo ng Eucharistic procession. So, dalhin natin ang Panginoon sa kung saan man tayo pupunta. Amen. Ang ganda, no? So, yan yung parang sinabi ni brother na bring Christ to others after natin mag-mass. Di ba? Ang galing. May madagdag lang ako for St. John Chrysostom. Sabi ni St. John Chrysostom, after receiving Holy Communion, we are breathing fire and are terrible to the demons. Wow. So, demon, get away. After Hindi, okay na kasi yung isa nga daw, guided of the Holy Spirit. Amen. So talagang yung blessing na tanggap after receiving the Holy Communion. Brother Richard from the Catholic Faith Defenders, Diocese of Cubao, anong parting message mo po? Ayun, siguro part of parting message natin is, of course, let us accept the Holy Eucharist with full reverence. And aralin pa natin yung ating pananampalatayang Katoliko. Kaya diretso na rin akong magpa-vlog. Please follow and share nyo na rin po yung aming page, ang Catholic Faith Defenders. We are from Diocese of Cubao and of course Diocese of Antipolo. Yes. Mas marami po tayong matututunan regarding po sa ating pananampalatayang Katoliko, and it is very important na mas palalimin pa natin. Kasi syempre, pag mahal natin isang bagay, mas kinikilala natin siya. So mahalin natin ang ating pananampalataya. Amen. Amen. Brother Christopher from Diocese of Cubao, Catholic Faith Defenders, parting message mo? Parting message ko naman is dapat tumanggap tayo kahit once a week, di ba? Ng Holy Communion. And Sundays. Sundays. And pag nakatanggap tayo, wag natin naman iuwi. Yung iba kasi, di ba, inuwi ba? Sacrilege. Oo. Nakakalungkot. Ayun nga, syempre dapat araw-araw tayo, as much as possible, dapat araw-araw tayo nagsisimba and Yeah. araw-araw tayo tumatanggap ng body of Christ, ng Eucharist, ng katawan ni Kristo. And then, sana sa mga kabataan natin,
kagaya natin. Yun, ah, kagaya na. Wait, why na? Kami lang. Kasama pa ba ako dyan? yes naman po. Ayan, sa mga kagaya po nating kabataan, yun po, alamin po natin ang kahalagahan ng Eucharistia. At saka, sana pag papasok tayo sa simbahan or dadaan tayo sa adoration chapel, palagi po tayo magje-genuflect or magvavow. Tanda po ng paggalang natin sa katawan ni Kristo. Amen. So reverence talaga. Thank Yes, you. Thank you so much sa mga kasamahan ko dito. And next week po, pag-uusapan po natin ang kabanal-banalang puso ni Jesus. Kasi this June month is we celebrating the Sacred Heart of Jesus. Okay, thank you so much sa mga nanood. And our next topic is the Sacred Heart of Jesus. Sa Tagalog, Kabanal-banal ang puso ni Jesus. yes, amen. So, we are the Catechutes, kita naman, Yes. here sa Emmanuel TV, Philippines, and Also, click here and huwag niyo kakalimutan na like, subscribe, and follow na rin, no? so yun lang. And God bless! Bye-bye! Bye-bye!